Kung marirealize nyo rin mga idol, hindi gaano pinatatakbo ng Lakers tong LeBron and Luka two-man game. Siguro kasi syempre pag ginatas nila ng ginatas yan ay magiging masanda ang mga teams na bantayan ito. Okay na siguro na ganitong crunch time lang nila gagamitin para may variations din sila sa opensa kapag hindi crunch time. And nagiging problema to for sure sa depensa kasi kung walang double team na nangyayari, nagkakaroon naman po si LeBron ng advantage kontra sa smaller player dahil may switch naman. Kaya rin hindi na ipinipilit pa ni Luka na umatake rito at hinanap na lang si LeBron. Pwede niya tong i-back down hanggang sa makapasok siya, no? Pero looking to pass siya ngayon. Okay din po yung naging presensya ni Maxey dyan dahil isa siyang shooting big man. Nasabi na natin to dati na siya yung type of big na mabibigyan ng ibang outlook ang opensa ng Lakers dahil sa shooting niya at sa versatility na rin. At kita natin dito yan, dapat extended all the way sa tres ng depensa kung tatauhin mo si Kleber. Dahil kung hindi, titirahan ka lang din yan. Kaya ganyan na lang din po ang pag-close out ni Nurkic sa kanya. Nice find kay LeBron. Kung kunwari po si Ayton yung nandyan, malamang po around the painted area tatambayan, which is hindi naman din po masama, no? Kasi yun naman din ang laruan niya at pinapakita niyang mahusay din talaga siya offensively para sa LA. Pero panigurado iba ang magiging dating kung ang big ay nasa loob. Kaya good decision din kay JJ na binigyan ng meaningful na minuto tong si Maxey kasi alam din niya ang gagawin niya sa ganitong mga sitwasyon. Ito mga Laker fans, let me know kung ano ang masasabi nyo rito. Kasi nung napunta